Pinabagsak ang ekonomiya ng US, inangkin ang West Philippine Sea. Pilipinas, bakit nakakatakot ang DeepSeek? Isang bagong AI na kayang paluhurin ang pinakamalalaking kumpanya sa mundo. Pero bakit parang may tinatago ito? Ang AI chatbot na DeepSeek na inilunsad ng isang Chinese na kumpanya. Kaugnayan sa kung patas o tama ba ang mga sagot nito, lalo na sa mga isyong kontrobersyal para sa China tulad ng West Philippine Sea. Official intelligence took a real hit today as American companies face the emergence of a new AI app from China. Santa Clara-based NVIDIA, which makes AI chips, lost 17% of its value, equal to nearly $600 billion. That's the biggest loss ever for an American company. The U.S. stock market and the news from China today that sent tech stocks tumbling. One U.S. company, NVIDIA, had the biggest single-day drop in history. Well, shares of Santa Clara's NVIDIA fell hard this morning on the popularity of a new Chinese artificial intelligence advancement. Now, Scott McGrew is here, and DeepSeek is impressive enough, but it made people wonder, do you really need those NVIDIA AI chips? The development out of China very seriously. What we found is that DeepSeek, which is the leading Chinese AI lab, their model is actually the top performing or roughly on par with the best American models. If the United States can't lead in this technology, we're going to be in a very bad place geopolitically. Kung sa tingin mo'y ang laban ng teritoryo ng West Philippine Sea ay tungkol lang sa mga barko at diplomatiko, nagkakamali ka. Dahil ngayon, isang bagong uri ng armas ang ginagamit. Hindi baril, hindi missile, kundi impormasyon. At sa gitna ng lahat ng ito, isang AI chatbot mula sa China na tinatawag na DeepSeek. Ngunit bakit tila may dapat tayong ikabahala? Ang AI na tumumba sa NVIDIA at nagpataob sa OpenAI at gayon din sa malalaking kumpanya sa United States of America. Isang araw lang, boom! Bumagsak ang stock market ng US ng halos $593 billion. Ang NVIDIA, ang pinakamalaking AI chip maker, biglang nawala ng halaga. At sino ang dahilan? Isang AI chatbot na mas mura, mas mabilis at mas accessible sa masa. Ito ang DeepSeek. Pero hindi ito simpleng AI lang na gaya ng ChatGPT. May kakaiba dito. May kapangyarihan itong manipulahin hindi lang ang impormasyon, kundi pati na rin ang pananaw ng buong mundo tungkol sa geopolitics. Ano nga ba ang DeepSeek at bakit ito mapanganib? Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Ang DeepSeek ay isang AI chatbot na sinasabing kayang tapatan ang ChatGPT pero may isang problema. Tila ito'y sumusunod sa isang hindi nakikitang kamay. Subukan mong itanong ito, kanino ba talaga ang West Philippine Sea? Magbibigay ito ng sagot, isang sagot na tila balanse pero biglang mawawala. Mapapalitan ng, sorry, that's beyond my current scope. Bakit? Dahil ang AI na ito ay tila may sinusunod na agenda. Hindi ito neutral, hindi ito basta-basta teknolohiya lamang. Isa itong propaganda machine na may kakayang hubugin ang iniisip ng milyon-milyong tao, kasama na ang mga Pilipino. DeepSeek, AI na panig sa China. May ilang Pilipino nagpatunay na kapag tinanong mo ang DeepSeek tungkol sa West Philippine Sea, ito ay nagbibigay ng sagot na pabor sa China. Keso may indisputable sovereignty daw ang China sa buong South China Sea. Pero sandali, hindi ba't nanalo tayo sa UNCLOS ruling? Hindi ba't iginiit ng international law na ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas? Pero sa DeepSeek, iba ang katotohanan dahil kung hahayaan natin ito ang maging bagong source ng impormasyon ng mga kabataan, ng mga lider at ng buong mundo, paano kung isang araw lahat ng tao ay maniwala na lang na ang Pilipinas ay wala talagang karapatan sa West Philippine Sea? Kung AI ang bagong digmaan, paano tayo lalaban? Hindi ito science fiction kaibigan, totoong nangyayari ito ngayon. Ang AI na ito ay bukas sa publiko pero sarado sa katotohanan. Maaari itong gamitin hindi lang para sa edukasyon,
kundi para sa disinformation. Ang tanong, paano natin pipigilan ang teknolohiyang ito sa paghubog ng kasaysayan ayon sa gusto ng iilan? Malamang iniisip mo, pero AI lang yan. Bakit tayo mag-aalala? Dahil kung hindi natin ito tututukan, baka isang araw magising na lang tayo sa mundong ang West Philippine Sea ay hindi na bahagi ng Pilipinas. Hindi lang sa mapa, kundi pati na rin sa isipan ng bawat tao. At kung dumating ang araw na yun, paano pa tayo lalaban kung ang katotohanan mismo ay binura na ng AI? Have mercy, O God. Mateo 10 verse 16. Narito sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga lobo. Kahit magpakatalino kayong gaya ng mga ahas at mga maamo na gaya ng mga kalapati. Sa mundo ngayon kung saan ang teknolohiya ay maaring gamitin upang baluktutin ang katotohanan, tayo bilang Kristiyano ay tinatawag upang maging matalino at mapanuri. Hindi sapat na tayo basta na lamang maniwala sa anumang impormasyon sa ating nababasa o naririnig. Dapat tayong maging mapagmatsyag at gamitin ang karunungan na mula sa ating Panginoong Diyos upang makita ang katotohanan sa likod ng mga paninilang. Lalong higit, ang katotohanan ito ay masusumpungan lamang sa Biblia, sa banal na kasulatan. Ngunit sa ating pagiging mapanuri, huwag nating kalimutan ang pagiging maamo at mapayapa upang ang ating paghahanap ng katotohanan ay hindi maging sanhi ng kaguluhan kundi ng kaliwanagan para sa lahat. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa iyo na may pagpapakumbaba at pananampalataya. Salamat po o aming Panginoong Diyos sa salita na nagbibigay sa amin ng karunungan at gabay sa mundong puro ng panininlang at pagsubok. Tulungan niyo po kaming maging matalino at mapanuri upang makita po namin ang katotohanan sa gitna ng mga kasinungalingan na kumakalat sa aming mundo. O aming Panginoong Diyos, ipinagdarasal namin ang lahat ng mga nanonood at nakikinig ng mensaheng ito. Bigyan niyo po sila ng bukas na isipan upang maunawaan ang tunay na kalagayan ng aming bayan, ang banta ng maling impormasyon. Pagkalooban niyo po kami ng lakas upang ipaglaban ang katotohanan at hindi matakot sa anuman. Basbasan niyo rin po aming Panginoon Diyos ang aming bansa, lalo na sa mga namumuno upang magamit nila ang kanilang posisyon sa pagsulong ng katarungan at katotohanan. Huwag niyo po kaming hayaang maninlang ng anumang teknolohiyang maaaring gamitin upang balugtutin ang kasaysayan at kunin ang aming karapatan. O aming Panginoon Diyos, sa iyo po namin inaalay ang aming mga pag-asa at tiwala sapagkat ikaw ang aming Diyos, ang Diyos ng katotohanan at katarungan. Salamat po Panginoong Diyos sa inyong pong patuloy na pag-aalaga sa amin. Tulungan niyo po kami Panginoon makita ang kinabukasan. Makilala po namin ng higit ang aming Panginoon Kristo na siyang aming tagapagligtas sa aming buhay upang makamtan po namin ang tunay na kapayapaan at tunay na kaligayahan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagkat ito may sabot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.